Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang Chokaran TV at nagbabalik po tayo sa mahalagang balita ngayong araw na 'to. Nagsalita po si Pangulong Marcos na hindi nagbabago ang kanyang desisyon o ang kanyang sinabi noon na huwag nang i-impeach si Sara Duterte kasi aksaya lang daw ng oras yun at walang mahihita ang kahit isang Pilipino. Pakinggan po natin ang balita sa topic na yan. President Bongbong Marcos still believes that Vice President Sara Duterte should not be impeached, according to the palace. In a statement on Tuesday, January 14, Executive Secretary Lucas Bersamin says the president's position regarding impeachment moves against Duterte remains unchanged. Marcos previously urged the House of Representatives not to file an impeachment complaint against Duterte, even amid the widening rift between the two leaders. Marcos pointed out that the impeachment moves would not benefit anyone, as there are other issues the government has to address, and called the political feud within his administration a storm in a teacup. The Iglesia ni Cristo on Monday, January 13, held a peace rally in support of Marcos' stance on Duterte's impeachment and called for unity in the country. 3 impeachment complaints against the Vice President were filed before the House over her alleged misuse of funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. The impeachment raps also stemmed from Duterte's remark in November last year that she ordered someone to kill the president, First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez should she herself be assassinated. Kaya po mga kaibigan, ang nangyayari po sa administrasyon ni Pangulong Marcos ay isa na naman pong katiwalian sa mamamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Walang hustisya. Wala siyang hustisya na binibigay sa mga Pilipinong mamamayan natin. Kasi kung ang isang tao ay may ginawang kriminal at nag-violate ng batas, lalong-lalo na sa korupsyon at pagnanakaw ng pera ng bayan, isa po yung isa po yung gawain na dapat hindi palampasin ng gobyerno. Dapat po tanggalin sa pwesto ang sino man na lumalabag sa batas at pinawaldas ang pera ng bayan. So, parang sinasabi ni Marcos, kalimutan nyo na lahat yan. Huwag nyo nang pansinin yung ginawa ni Sara Duterte. Okay lang yan. You know, basta ang manatili ay kapayapaan, gaya ng sinasabi ng Iglesia ni Cristo, kapayapaan kuno. Pero, ang gusto nila, okay lang manakawan ng taong bayan ng pera at walang hustisyang mangyari. Krimen po ang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, palalampasin na rin ba natin ang ginawa ng ama niya na si Digong Duterte na pumatay ng mga ilang libong tao noong nakaraang administrasyon? Mag-isip-isip tayo. Pag walang katarungan o hustisya sa isang bansa, wala hong mangyayari sa bansa. Patuloy hong lulubog ang bansa sa kahirapan. Kasi po, walang hustisya eh. Anybody can just do anything they want. They can steal money, they can lie to people. So, you know, everything goes. Walang hustisya. You know, magpatayan man kayo dyan, you know, walang may kasalanan. You know, sino ang dapat managot? Walang accountability. You know, sino ang dapat sisihin sa mga paghihirap ng mga Pilipino? Wala. You know, kasi sila ang mga humahawak ng pera ng bayan. Sila ang nasa pwesto at sila ang masusunod. Usually, ang tao ang dapat masunod kasi ang tao ang bumoto sa kanila.
ang nagluklok sa kanila. Pero pagtapos maluklok, wala nang say ang mga tao. So sa aking paningin, pati itong mga Quadcom congressman gaya ni Dan Fernandez ay bumaligtad na. Kaya no wonder, no wonder, kahit itong si Dan Fernandez ay bumaliktad na. Ngayon, pabor, kahit siya ang star doon sa Quadcom hearing, Agree na siya kay Marcos na wag nang i-impeach si Sara. So lahat ng mga naging hearing sa Quadcom, baliwala po. Sayang lang ang oras, sayang ang pera. So, yan po ang very sad truth ngayon na nangyayari sa Pilipinas. At kung ako po tatanungin nyo, kung hindi niya ma-impeach si Sara Duterte, dapat po si Marcos ang ma-impeach. Kailangan po natin ng hustisya. At kung ayaw ni Marcos na bigyan ng hustisya ang mga Pilipino laban sa mga corrupt na mga opisyal ng gobyerno, gaya ng mga Duterte at iba pang mga political dynasty dyan sa Senado at Kongreso, kasi iba pang mga ahensya ng gobyerno, mga mayor, gobernador, lahat po. Wala nung ahensya na hindi corrupt, mga kaibigan. At ang masasabi ko lang, pisahan na natin na lumaban sa Marcos administration. Hindi po makatarungan ang sinasabi niya na aksaya lang ng panahon ang impeachment ni Sara Duterte. Hindi po aksaya ng panahon yan. Kailangan po ng Pilipino ang hustisya sa mga corrupt na opisyal na gumagago sa mamamayan. Wala pong nakinabang sa ginawa ni Sara Duterte. Wala pong nakinabang. Lahat po ng pera na winaldas niya ay napunta lang po sa ilang bulsa ng mga malalapit na kaibigan niya. Kaya po, nananawagan po ako sa inyo mga kaibigan, lalong-lalo na mga Marcos loyalist, mag-isip-isip kayo. Huwag kayong maging loyal sa mga Marcos. No? Wala akong gagawin mabuti yan. Ang gagawin ho niyan ay kagaya lang din ang gagawin na ginawa ng ama niya. Na maging diktador at maging unfair sa everybody. Cronyism, mga crony. Lahat ng mga malalapit sa kanila may pabor, pero pag hindi malapit sa kanila, walang pabor. Pera-pera lang mo yan. Napakayamo na niya mga Marcos sa dami ng ninakaw ng tatay nila at ng nanay nila sa Imelda. Huwag mo niyong kalilimutan yun. Nasa history po ng Pilipinas yan. Andun po ako sa EDSA Revolution no 1986. At nakita ko ang lupit ng pamamahala ng ama niya na si Ferdinand Marcos nung panahon na yun. So, nananawagan po ako sa mga vloggers na maka-Marcos, mag-isip-isip kayo. Yung presidente na iniidolo nyo, hindi niya gusto magkaroon ng hustisya sa Pilipinas. Wala rin siyang pakialam sa mga pinatay ni Duterte. Mga 30,000 people. At yung mga opisyales na pinapatay ni Garma at ang mga galamay ni Duterte, wala akong pakialam si Marcos dun. Hindi niya wala siyang interes sa balikan ng mga yon at bigyan ng hustisya ang mga yon. Pati ang Quadcom ho, nadismaya tayong lahat. Dahil sila ang nag-umpisa ng issue na to, pinalabas nila na may ginawang pandarambong si Sara Duterte sa pera ng bayan in confidential funds. Pero ano nangyari? Wala rin. Nabigyan lang sila ng pork barrel, tumahimik na silang lahat. At lahat ngayon ng impeachment complaint
na nasa Kongreso ay wala ho. Nakatabi lang sa isang sulok at walang nag-aasikaso. Kasi po, walang interes ang Kongreso na ituloy ito dahil sinabihan sila ni Marcos, no, don't impeach Sara. Kaya po, lumalabas, tuta sila ng Administrasyong Marcos. Ang Kongreso ay isang tuta ng administration at ganun din ang Senado. Lalong-lalo na ang Senado, isang circus clown na tinatawag natin ngayon. So mga kaibigan, hanggang dito na lang po ako at sana po pakinggan nyo ang sinasabi ng mga tao na kagaya ko. Mag-isip-isip kayo kung dapat pa ituloy ni Marcos ang kanyang pagiging presidente o dapat pa siyang ma-impeach. Dahil po, kailangan po ng Pilipino, number one, ang hustisya. Pag walang hustisya ang bansa, wala hong mangyayari sa mga tao. Kawawa ang mga tao. Tandaan niyo po yan. Hanggang dito na lang po ako at maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kung gusto niyo ang content na to, pakisubscribe lang po ang aking channel at mag-comment po kayo sa comments below section at like and share na rin po. Magandang gabi po sa inyong lahat.